Panginoon. Sobrang nakaka-bless. Amen. Nakaka-bless talaga. Hindi po ba sa atin ang na-bless? Taas naman ang kamay. Palapit naman sa Panginoon. Alam niyo po, namamangha talaga ako. Nagigising ako sa umaga. Sabi ko sa Panginoon, Lord, napakabuti mo talaga sa amin. Dito po sa lugar na ito, sobrang talaga kung pag-aaralan ko po kasi sobrang nakaka-bless ang lugar namin na ito kasi nandito na lahat. Pero nandito sa iwang hangin, di ba? Tapos, yung mga gulay, kakain ka ng mga gulay, kung wala kang pera, hingi-hingi ka lang sa mga tabi-tabi, sa mga may mga tabi-tabi, di ba? Sobrang nakakamangha yung pagkilos ng Panginoon sa lugar na ito. Ngayon, ang ibabahagi ko natin ngayon, ang binigay sa atin nuggets ng Panginoon is, ang sabi dito, kasapatan bunga ng katapatan sa Diyos. Amen. Sino po ba ang tapat sa Diyos? Diba? Kasapatan bunga ng katapatan sa Diyos. Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Nahango po sa aklat ng Mateo 6:33. Napakagandang verse. Napakasarap bulay-bulay. Sapul na sapul talaga sa mga kagaya ng memory ng Panginoon. Ngayon, pag-usapan muna natin ang ikalawang bahagi ng talata. Ang sabi doon, at ang lahat ng mga bagay na ito ay pawang idaragdag sa iyo. Pangalawang ibig sabihin may binigay ng Panginoon, dadagdagan pa, diba? Kung ano ang mga bagay na ito, kung ano ang mga bagay na ito na binanggit sa naunang verse ng aklat ng Mateo, ay mababasa rin natin ito sa Mateo 6:25 hanggang 32. Ang mga ito ay mga pangunahing pangangailangan ng tao, tulad ng pagkain, damit. Ang lahat ng mga ito ay hindi lamang ang ilan sa mga ito ay daragdag sa atin. Pansinin natin ang salitang idaragdag. Amen. Ang pagpapalang material ay idaragdag sa atin. May nauna na siyang ibinigay. Ibig sabihin, ang pagpapalang material ay dadagdagan lamang ng mga naunang pagpapala ng Diyos. Ngunit madalas, ang hinahanap lamang natin o ang nakikita lamang natin ay ang dagdag. Diba? Ang dagdag, pwede mong ibinigay na hindi natin madalas napapansin. Halimbawa, bago ka binigyan ng Diyos ng masarap na pagkain, ay binigyan ka muna niya ng panlasa. Hindi po ba? Madalas, hindi natin binibilang na pagpapala ang naunang ibinigay, ang panlasa. Nagiging aware lamang tayo sa biyaya ng panlasa kung tayo may sakit. Kaya kung tayo may sakit, kahit napakaraming pagkain, ay hindi tayo makakain dahil wala tayong panlasa. Ang tayo ay sapat sa ating pangangailangan. Kumakain ng 3 beses isang araw, may damit na isinusuot, may maayos na tirahan, kayang ibigay ng Diyos ang lahat ng ito sa atin. Hindi lamang gusto niya itong gawin, kundi kaya niya itong gawin sa atin. Sa Kanya na makagagawa higit pa kaysa maaari nating hilingin at isipin sa pamamagitan ng Kanyang kapangyarihan sa atin. Hango po sa aklat ng Efeso 3:20. Bumanggit sa ating nuggets ngayon, araw na ito, ang dalawang kapahayagan ng katapatan. Unahin ang Diyos. Ito napakalaking natutunan ko ngayong umaga sa pagbubulay-bulay ko. Actually, magpa-practice kami ng kanta eh. Kaya lang, sobrang masakit yung lalamunan ko. Kaya sabi siguro, pag-aral ka ng nuggets ngayon, huwag ka mag-practice. Diba? Ang ganda na binigay sa ating mensahe ng Panginoon. Unahin ang Diyos. Number 1, ang Panginoon ay dapat maging hari ng ating buhay.
Ngunit hanapin muna ninyo ang kanyang kaharian at ang kanyang katwiran. He must be our king. He must be our center of your life. Ang pagiging first ng Diyos sa ating buhay, ito'y sapat dikta, ito'y dapat dikta ng ating buong paniniwala at pagtitiwala. Laging first siya sa atin, kahit wala tayong samud, tinatamad tayo, malungkot, may sakit, bigo, o wala tayong pera. Hindi po ba, Brad? Diba? Kahit wala tayong pera. Mamuhay ng matuwid. Kahit mga pera, huwag magkasilig. Ayun. Mamuhay ng matuwid. Pangalawa, May pera ka nga, may sakit ka naman. Pangalawa, kailangan tayong mabuhay ayon sa nais ng Panginoon. Ang Panginoon ay dapat binibigyan natin ng kasiyahan. Kaya naman, ang pinakananais natin ay magiging kalugod-lugod sa Kanya, maging nasa katuwang lupa tayo, o maging nasa piling niya. Pangalawang Korinto 5:9. That verse, di ba? Dami pinigay sa ating verse ng Panginoon sa mga ito. Ang kaharian ng Diyos ay walang iba kundi ang paghahari ng katwiran ng Diyos sa ating buhay. Kaya ito minsan parang dapat pinaghahari natin ng Panginoon. Bakit tayo nag-aaway? Diba? Ang paghahanap sa Panginoon ang pagbubukas ng mga pagpapalang darating sa atin tulad ng pagbuhos ng ulan. Pagbuhos ng ulan. Sa atin ang aklat ng Hosea 10 verse 12. Purihin ang Panginoon. Amen. Seek ye